A blessed, blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Tayo ulit ay dadako sa ating morning devotion. Ayan. At sa ating pagsisimula, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin. Maraming salamat sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito. Linisin mo po nawa ang aming puso't isipan at tulungan mo, Panginoon, na lagi kami maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Ama, patuloy namin hinihiling ang iyong pagbasbas sa gawain na ito. Gabayan mo po ang iyong lingkod, samahan mo po ako sa pagbabahagi ng iyong banal na salita, at tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ito ng tama at may karunungan. Gabayan mo rin ang lahat ng mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito. Tulungan mo ng iyong mga salita na aming natututunan sa gawain ito ay patuloy na ikalago ng pananampalataya ng bawat isa at maging liwanag sa kanilang pamumuhay. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko din na ikaw po ang sumama sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama sa mga oras na ito sa ganitong gawain. Ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, Panginoon, ingatan mo sila at tulungan mo na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Patuloy mo ring haplusin ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagsubok at mga pagkakasakit. Tulungan mo, Panginoon, na ito ay kanilang mapagtagumpayan, maging nila lahat ng kalakasan na kailangan nila, at tulungan mo, Panginoon, na sila ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. At gayon din, Ama, patuloy mo ipagkaloob sa amin ang iyong pagpapala, Panginoon, sa gawain na ito, at paunlarin mo po nawa ito. At muli ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa. No? Naku, hindi ko pala na-share yung ating live. I-share ko po muna. No? Ayan. At habang sinishare ko ito, kumusta po ang bawat isa sa atin? I hope na kayo ay nasa mabuting kalagayan at ngayon ay summer na, no? Napakainit na. Pero tayo nagpapasalamat sa Panginoon, no? Dahil tayo ay binigyan ng magandang panahon sa mga oras na ito. Ayan. Tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Ayan, habang sinishare ko po yung ating live sa oras na ito. Okay. Okay. Sharing our live. Ayan, a blessed, blessed morning kay Brother Stephen Jeff. Ayan, good morning sa iyo and belated happy birthday. Ayan. At, okay. I-share ko pa sa isang group chat para okay. Sa ating pagpapatuloy ng ating gawain, no, sa umagang ito, today is April, sorry. Today is April 7. Ayan. At tayo ay nasa day 9. Ayan, ng ating Faith in Action. At nandito na tayo sa second week na ang pamagat is The Journey. Ngayon today, dahil sa ating day 9, no, na, tama, no? Day 10 pala kasi nag-advance pala tayo kahapon. Okay. Hindi. Tama lang ako. Today is day 9, kahapon day 8. No, natapos natin kahapon yung day 8. Yun yung Monday. At ngayon ay nandito tayo sa day 9. No, we focus on the power of the small step. Ayan, small step lang muna tayo. No, katulad ng experience ko, lagi kong binabanggit dahil itong Faith in Action ay
binasi ko din, no, doon sa experience ko sa mga bundok na naakyat ko. Kaya yung ating faith in action, moving mountains and mastering peace. So katulad ng experience ko sa Gabaldon, no, this is the moment na I realized that the mountain doesn't move all at once. It is conquered one stone, one step at a time, no? This is the mustard seed momentum na tinatawag, kasi 'di ba kahit maliit, no, meron kang nakakonquer, parang katulad ng one step, one stone, one small seed, one faith, no. Kaya muli, welcome sa ating expedition, faith in action. Ang ating Bible verse o ang ating trail marker ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 17, versikulo 20. Ayan. So, truly, sabi niya sa Mateo 17:20, truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Napakaganda, no? Na salita ng ating Panginoong Diyos na binanggit niya kung gaano kaliit, no, yung buto ng mustasa, no? Kung meron kang ganong kaliit na pananampalataya, imagine mo, ang liit lang kaya ng buto ng mustasa, ganon lang siya, no? Pero kung meron kang ganong kaliit na pananampalataya, ay kaya mo raw palipatin, sabihin sa bundok na lumipat ka mula dito, doon. At ito ay mangyayari. Ganon ka-powerful, no, yung faith. So, ito dito sa ating faith in action. Kaya ito ating pinag-aaralan, no, ngayon, para yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay patuloy na lumakas, mag-igting pa. Yan. So, dahil ito ay nakabase, no, sa aking experience, no, dahil ito yung isa sa example ko dito sa ating pag-aaral ng faith in action. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. So pagpapatuloy natin, ano, noong nakatayo ako, no, sa paanan ng bundok ng Gabaldon, ang unang pumasok sa isip ko ay, ang laki naman nito. Ang taas naman pala nito. Sabi nila saglit lang daw, no? Pero nung makita ko, parang malaki tong bundok na to, no? So, paano ko ito kakayanin? Yan yung mga tanong ko sa aking sarili, no? So, minsan, kapag tinitignan natin ang ating mga problema, yung utang, sakit, o bigat ng loob, parang isang higanting pader, no, na hindi natin kayang akyatin. Parang isang higanting bundok na napakataas, no? But our great guide, ang ating Panginoon, no, taught us a secret about mountains. Yan, yung binasa natin kanina, no, sa ating Bible verse. Hindi mo kailangang buhatin ang buong bundok, no? Kailangan mo lang itulak ang isang bato sa harap mo. Anong ibig ko sabihin? Kasi, di ba, ang buto ng mustasa ay maliit lamang. Pero kung meron kang kanyang pananampalataya, ay kaya mo daw, no, palipatin yung bundok. At dito, no, sa ating pag-aaral na ito, no, alam natin na ang bundok ay composed of stones, yung lupa, soil, 'di ba? Na nagdikit-dikit lang 'yan, na lumaki, 'di ba? Alam natin 'yon, no? At dito sa ating lakbayin, sa ating buhay, parang ganun din yung mga problema natin. Minsan para lang siyang nagtabon-tabon, no, na mga problema, kaya parang minsan ang laki-laki pagka tinignan natin. Pero pwedeng isa-isa natin tanggalin, no? So faith in action is the power of the small step. No, sabi ni Jesus, kahit kasing liit lang, no, ng mustard seed o buto ng mustasa yung pananampalataya natin, may kapangyarihan itong magpagalaw ng bundok. Ayan. So momentum, no, is built by consistency.
not by speed. So, hindi kailangan mabilisan, no? Kundi consistent lang tayo na ginagawa natin yung tama, yung mabuti, no? Yung pagtanggal natin sa mga balakid, no? Kahit paunti-unti lang 'yan, no? Later on makikita mo andun na, nailipat na. Wala na sa iyo, wala na siya sa harapan mo, no? Na-move na siya sa harapan mo. So, tandaan natin, not by speed, no? Kahit small steps, pero consistent. Ayan. So, katulad nitong ating ginagawa, ano, yung consistent nating pagganap nito, nitong ating gawain na ganito, patuloy nitong binibuild, pinapalakas yung ating pananampalataya na nagkakaroon tayo ng kakayahan para harapin yung problema natin ng napakagaan. Kahit pa dati ang bigat ng tingin natin sa problema natin, ngayon gumagaan siya every time na tayo ay gumaganap, no, ng pag-aaral, nakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Pinapalakas nito yung ating faith. So, in my climb, no, sa aking pag-akyat, no, I realize na hindi kailangang tumakbo. Bawat isang hakbang na ginagawa mo nang may tiwala sa Diyos ay isang bato, no, na tinatanggal sa iyong daraanan hanggang sa ang bundok ay tuluyan ng lumipat. Ayan. So, don't be discouraged by how far the summit is. Be encouraged by the fact that you are one step closer than you were yesterday. So, yun ang tandaan natin. Ano? So, napakagandang message nitong ating day 9 na ito sa ating faith in action. At para mas maunawaan natin ito, tingnan natin, no, yung the power of small, yung maliit na bagay, no, na matatanggal mo na yan, no. Huwag mong maliitin, no, yung iyong maliit na pananampalataya. Ang buhay ng isang halaman ay nagsisimula sa isang buto, maliit lang na buto. Tapos, ang tagumpay ay nagsisimula sa isang oo sa ating Panginoong Diyos. So, tandaan natin, yung isang halaman na napakaliit, nagiging isang malaking puno. Gayon din yung ating pananampalataya na sinabmit natin sa ating Panginoong Diyos. Yung ating oo na yan, no, ay magiging isang matibay, no, at matatag na pananampalataya ng bawat isa sa atin. Tandaan din natin yung momentum over speed, no? Hindi kailangan yung speed. Ang importante, andoon yung ating momentum, no? Kung nakaarangkada na tayo at tuloy-tuloy na nating ginagawa, consistent na yung ating lakbayin, no? Ang pagong, ayan, ang pagong na patuloy na naglalakad ay mas mabilis kaysa sa kunehong nakahinto. Tama yon, di ba? Stay consistent in your prayer and trust. Alam niyo yung kwento ng kuneho at ng pagong. Yung pagong napakabagal. At dahil yung kuneho, alam niyang mabagal yung kanyang kalaban. So, pahipahinga muna siya hanggang sa nakatulog siya. Itong pagong kahit mabagal, no, very consistent siya, nauna pa siya na makarating sa finish line. So, tandaan natin, yung consistent na pananampalataya na meron tayo, yung consistent na paglapit natin sa ating Panginoong Diyos, panalangin, consistent na panalangin, at consistent na pag-aaral ng kanyang salita. Ito ay patuloy na nagbi-build, no, sa ating pananampalataya. Pinapalakas nito yung ating pananampalataya. And later on, makikita natin kung ano yung reward nitong ating effort na ito. So, tandaan natin, yung effort natin kahit slowly, no, meron tayong mararating. So, moving the unmovable. Yan, katulad ng bundok na feeling natin, di natin kayang i-move. So, minsan tinitignan din natin yung problema natin na ganun. Parang hindi natin siya kayang ilipat.
Small steps of obedience eventually move the biggest obstacles. Ayan. So, trust the process of the great guide. Tandaan natin, yung small steps natin of obedience, ayan yung ating paraan para ma-move natin o maitulak natin yung mga obstacles o yung balakid sa ating harapan. At syempre, kailangan natin ng tiwala sa ating Panginoong Diyos sa process na ito. Ayan. Reflection. Tayo ay mag-reflect dito sa ating pag-aaral na ito. Ano ang isang small step of faith na pwede mong gawin ngayong araw na to? No? Example, sending an encouraging text, saying a 5-minute prayer, or choosing to be joyful despite the stress. Ayan. So, yun yung mga magandang pwede nating gawin, no? Para sa step natin, no? Sa ating faith. Isulat sa comments, no? Ito, mag-comment kayo kung gusto nyo. One step at a time with Jesus. Ayan. So, just comment down below, one step at a time with Jesus. Parang ito ay covenant or confirmation na we are taking a step, no? One step at a time with Jesus. Tayo naglalakad kasama natin ang ating Panginoong Diyos at hindi niya tayo minamadali. We are moving according to God's timing. So yun ang tandaan natin, kung kasama natin ang Panginoong Diyos, meron siyang proper timing at tayo ay sumasabay, no, sa timing ng ating Panginoong Diyos at hindi tayo nagmamadali. Ayan. So now i-advance natin ng konti, no? Kung yun yung ating day 9, no? I-advance natin ng isa dahil meron tayong Saturday and Sunday doon sa ating pag-aaral. Kaso yung ating morning devotion is Monday to Friday lang, no? So, i-advance natin ng isa. Tayo ay dadako dito sa ating day 10 na kung saan ang title is The Winding Road. Alam niyo ba yung kanta ng Beatles? The long and winding road. Ayan, 'di ba? Parang pasikot-sikot, no? Pasikot-sikot. Ayan. So, we are diving, no, into a reality every climber knows. Ano yan? The trail is rarely a straight line, no? So, pagka umaakyat ka ng bundok, nako, hindi yan straight line, no? Kundi ganyan-ganyan yan. Lalo na nung umakyat kami sa bundok ng ng Sierra Madre ba yan? Or saan ba ito? Oo, galing kami ng Maria Aurora, pabalik na ng Manila, at ang dinaanan namin ay yung Sierra Madre. Dahil sabi, hindi raw ganun katarik. Pero actually, hindi nga sobrang tarik, no? Compare sa dadaan ka sa Pantabangan, sa road ng Pantabangan, no? Kasi doon talaga, napakatarik talaga ng bundok. Pero, yung Sierra Madre naman ay talagang hindi kakaganito mo palang gaganyan ka na naman agad. So pag ganyan-ganyan kami, no, sa sasakyan. So minsan, no, bakit ko na ikwento to at bakit kasama ito sa ating topic ng day 10? Kasi ang buhay natin ay hindi laging straight line, no? Dire-diretso. No, minsan may paganyan ka, no? So sometimes to go up the trail actually makes you go around or even slightly down, no, in what we call switchbacks. Ayan. So in my experience, this is the part where we might wonder, bakit parang napapalayo ako? Ayan, 'di ba? Minsan ganun yung feeling natin pagka nagbabiyahe tayo, tapos napakadaming liko-liko, taas, baba. Parang hindi ba tayo naliligaw? Hindi ba tayo napapalayo, no? But the great guide knows that the winding road is often the safest way to the top.
Ayan, yun ang tandaan natin. Ang ating great guide, alam niya na yung mga pasikot-sikot na dinadaanan natin sa ating buhay at yung mga ups and downs natin, ay ito ay isang paraan para maging safe tayo na makarating, no, doon sa tuktok. So, dito sa ating The Winding Road, no, na day 10 topic natin, ang ating Bible verse ay matatagpuan natin sa Proverbs chapter 16 verse 9. At sabi dito, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Ayan, tandaan natin, no, na sa tao, no, tayo ng plano. Pero ang Panginoong Diyos, siya ang nagpapatatag, no, ng ating bawat hakbangin. Minsan, ito, magpaplano ka, ito yung goal ko. Pero akala natin, ganun lang kadali na ma-reach yung goal natin. Yung pala, marami palang complication, no. Sample ko lang, yung book na Love in Action. Sobrang excited ako, no? So, nagsabi ako kay kapatid na John na ipaprint natin ito. And then, sobrang excited talaga ako na ma-print itong book na to. Nag-inquire na ako sa printer, no? Nag-set na rin ako ng date. And then, kinausap nga ako ni kapatid na John na sa oras na ito, sa panahon na ito, hindi natin siya pwedeng mapagawa dahil yung crisis, no, yung budget, napakahirap dahil sa panahon ngayon, 'di ba, may war, may crisis sa buong mundo, and kailangan nating piliin, no, yung pwedeng pagbudgetan para dito. Oo nga, naisip ko na tama yung sinabi ni kapatid na John. So, although agree ako, no, sa sinabi niya, syempre andun sa puso ko na parang sayang naman, no, excited na ako na ma-print to. Then bigla akong naisip, gawin ko na lang muna yung digital book. So shinare ko lang siya online, na-share ko siya online. And alam nyo, may mga kapatid na nakabasa nito. At natutuwa ako na na-appreciate nila, no, yung salita ng Panginoon, na nakita nila na hindi ako, kundi ang Panginoong Diyos yung kumilos doon, which is yun yung gusto ko talagang iparating, no, doon sa book na yon. Ginamit ako ng Panginoong Diyos para maisulat, no, mula dito sa ating morning devotion na ginaganap natin, ay nagbunga, pinagpala ng Panginoong Diyos ng isang literature, no, isang babasahin na kung saan pwede mong balikan anytime, no? Pwede mong, kung saan ka natapos, pwede mong basahin ulit. So, natuwa ako na na-appreciate ng mga kapatid na na-sharean ko nitong book na ito. And, eto pa, no, nung masabi nila yung kanilang appreciation, sinabi din nila, no, yung kanilang comment, no, na suggestion na mas maganda, kung halimbawa gagamit ako ng Bible verse, isang Bible verse lang. Kunyari, kung King James lang. At kung gagamit ako ng ibang mga versions, is dapat may indication ako dun sa unahan. So, yung mga ganong technicalities, hindi ko yun naiisip, hindi ko yun napapansin sa book. Kasi ako, pagka nagbasa lang, basa lang ako, no? Andun lang ako sa pinaka-main, pero yung technicalities pala ng pag-construct ng ganitong book, now ko lang yan na-experience. And, I'm thankful. Tapos, doon ko na-realize na, oo nga, no, may mga version ng Bible na dapat i-consider ko doon sa paggamit ko nitong book na to. Another point is, hindi lahat, dahil ito ay nasa English translation, English version, parang hindi naman lahat mas sanay, no, na
sa English language. Marami rin tayong mga kapatiran na mas komportable silang magbasa sa Tagalog. So doon ko rin na-realize, oo nga, no, dapat gumawa rin ako ng Tagalog version. Kaya minsan, sa excitement ko, nagmamadali ako. Gusto ko na siya ma-print. Pero now, meron akong mga realization na hindi pala ganon dapat, no? Dapat hintayin mo yung ni Lord, no? Meron siyang proper timing, meron siyang plano na mas maganda. Kailangan ko palang i-furnish pa, kailangan ko palang ayusin pa yung book, kailangan ko palang, bukod doon sa mga editors natin na nag-check noon, no, ng grammar o ng spelling o ng mga spacing na yan, meron pa palang mas technical part na kailangan para doon sa book. And I'm thankful, grateful to the Lord na nakita ko muna ito bago nga naman siya talaga ma-print. Ayan. So, sa ating buhay, no, sa ating lakbayin, minsan no, we are so excited sa isang goal, sa isang plano, pero kung tayo ay magtitiwala sa Panginoong Diyos, ano man yung balakid na yan, magkaroon tayo ng realization na ito ay kapamaraanan, no, ng ating Panginoong Diyos, no. So, tandaan natin, ano, sa ating lakbayin, no, minsan nagkakaroon tayo minsan, no, feeling natin, no, napakalayo ng tuktok o hindi tayo umuusa dahil pabalik-balik yung lakad, pero tandaan natin, no, ang ating Panginoong Diyos, dinadaan tayo sa tamang daanan. Sa ating spiritual expedition, no, na faith in action means trusting the great guide's route even when it doesn't make sense for our GPS, no? Kung minsan sa ating GPS hindi siya parang it doesn't make sense, no? Parang tama ba itong daan ko? Ito ba yung talagang dapat kong lakaran? Pero kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no, siya yung ating great guide. So siya yung susundin natin, no? Ang ating plan ay laging ang pinakamabilis na ang ating plan ay laging ang pinakamabilis na paraan, but God's established steps are for our safety and growth. Oo, tama yung paraan natin, pinabibilis natin yung pag-reach natin sa goal natin, pero yun pala yung paraan ni Lord, yun pala yung mas fulfilling para sa atin. And ang winding road, no, ay dinisenyo para hindi tayo dumiretso sa bangin o para hindi tayo agad maubusan ng hininga sa sobrang tarik. You know, tandaan ninyo habang umaakyat kayo, no, na andyan yung konting maling ano lang ninyo, no, maling move lang ninyo, pwede kayong malaglag sa bangin. At habang tumataas yung altitude, parang mas lalong mahirap huminga. Pero si Lord, meron siyang daan, no? So, if you feel like your life is in a detour, no, right now, sa career, sa family, o sa ministry, no, feeling natin, merong parang napakahirap abutin, no? So, huwag tayong magpanik. Hindi ka naliligaw, no? Hindi tayo naliligaw. Pinoprotektahan lang tayo, no, ng ating great guide at inihahanda para sa mas mataas na akyatin, no? So trust the curve, no? The view is still waiting at the end of it. So napakagandang mensahe yan sa atin, no? So double lesson at napakagandang take out dito sa ating morning devotion. So, the easy to understand, tandaan natin, the wisdom of the curve, God's no or wait is often His protect. Yan ang tandaan natin. Ang liko sa daan ay para hindi ma-burn out o mahulog. Another, no, easy to understand, establish our steps. No? God establish our step. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-set ng pace at path. Our job, no, is to follow, not to lead the guide. Yan. Huwag nating pangunahan si Lord. Tayo ang sumunod sa Kanya. So, yung ating focus dito, no,
is-set natin yung ating focus sa ating guide, no? Hindi lang dun sa mapa natin, no? Kundi sa ating guide, no? Kapag malabo ang daan, huwag mong tignan yung mapa, tignan mo ang likod ng guide, no, na nasa harapan mo. Minsan pagka tinignan mo yung mapa, hindi mo siya maintindihan, no? Pero pag titignan mo si Lord, no, pag nakafocus ka sa kanya, makikita mo yung tamang daan kung saan niya tayo inililid. Yan. So, last reflection. May detour ba tayo sa buhay, no? Sa buhay natin ngayon na nagpapakaba sa atin o nagpapainip sa atin? Ano yung detour natin sa ngayon na feeling natin nakakainip namang hintayin? Can you trust the great guide today that even this winding road is leading you to the summit? Yan. Pinapaniwalaan ba natin ng Panginoon Diyos? Pinagkakatiwalaan ba natin siya dito sa ating lakbayin, sa ating buhay, na dadalhin niya tayo sa tuktok? Dapat natin siyang pagkatiwalaan. Dapat natin siyang pakinggan, dapat natin siyang sundin, at dapat tayong manampalataya sa Kanya dahil siyang nakakaalam, no, ng tamang daan sa bawat isa sa atin. So muli, no, napakagandang mga lessons na ating natalakay sa umagang ito. At sa ating pagtatapos sa ating morning devotion, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong paggabay sa amin, sa iyong pagtulong sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, dahil kahit kasing liit lamang ng buto ng mustasa ang pananampalataya na magkaroon kami, Panginoon, ito ay makakayanan namin ilipat ang bundok, sabihin sa mga bundok, Panginoon, at hindi namin ito kailangang bitbitin dahil binigay mo na ang kaparaanan, Panginoon, para matanggal itong mga bundok sa aming harapan na mga problema, mga pagsubok, mga stressful na bagay, na mga pinag-worry namin, Panginoon. Ito yung mga tinitignan naming bundok na pwede naming i-move, Panginoon, kahit paunti-unti. Tulungan mo maging consistent kami sa aming pagkilos, sa aming pananampalataya, sa aming panalangin, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang matanggal namin, Panginoon, itong balakid sa aming daan, Panginoon, para marating namin ang tuktok. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo sa lakbayang ito. Gaano man kadaming paliko-liko, Panginoon, tulungan mo na ikaw, i-focus namin ang aming paningin sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang siyang naglilid sa amin, Panginoon, para maabot namin ang mga goals na sinet mo sa aming puso, Panginoon. At muli, ikaw po nawa ang laging gumabay sa amin, magbantay sa amin, umalalay sa amin, Panginoon, at gawin mo kaming tagumpay sa lahat ng aming gawain sa araw na ito, at gawin mo rin po, Panginoon, karapat-dapat kami sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Blessed Tuesday morning po ulit sa bawat isa, and to God be all the glory. Take care and God bless.